ang pagpasok ng mga estudyante sa napakamapanganib na dungeon. At mukhang dito na magsisimula ang panganib na magpapamulat sa mga estudyante kung ano nga ba ang buhay bilang adventurer sa loob ng dungeon na siyang nasasabik nilang masubukan. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan sinabi ni Arthur na ang mga sumunod na linggo ay lumipas sa isang tuloy-tuloy na rhythm ng kapayapaan at kung hindi man, medyo nakakabagot na mga araw na makikitang tinulugan na naman ni Arthur itong si Gideon sa klase at dagdag pa ni Arthur na kahit papalapit na ang midterm exam, mahirap pa rin para sa kanya na panatilihin ang kanyang sigla para sa lahat ng kanyang klase. Ngunit gayon pa man, kahit patuloy na lumalakas ang kanyang kakayahan bilang isang mage sa tulong ni Toby at sa kanyang mga guro, hindi niya kailanman nakakalimutan ang tunay na dahilan kung bakit niya piniling pumasok sa paaralang ito. At dahil dito, ang mga maliliit na sandali sa araw-araw na kasama niya ang mga taong natututunan niyang pahalagahan na siya namang naging bagay na pinakaaabangan niya tuwing siya ay nagigising bawat umaga. Habang naglalakad sa hallway, gustong sabihin ni Arthur kay Elijah na may mga ilang klase pa na dapat niyang matutunan. Ngunit napansin niya na hindi nakikinig itong si Elijah. Kaya ni-wave ni Arthur ang kanyang kamay sa harap ng mukha mismo ni Elijah at nagulat nga ito na parang wala sa kanyang sarili. Kaya sinabi ni Arthur kung talaga bang okay lang itong si Elijah dahil recently parang wala ito sa sarili. Napailang si Elijah at sinabi, wala lang to. Nag-aalala lang siya sa exams. At nilipat ni Elijah ang usapan na napawi ka, di ba may lakad kayo bukas sa Base Glades kasama ang mga kaklase mo? Pati si Professor Glory? At saka huwag mong sobrahan sa pagsasanay kasama si Tesha ha? At maya-maya, nagpaalam na kagad si Elijah kay Arthur para pumasok sa klase niya. Wika ni Selby, mukhang galit ata itong si Elijah Papa. Kaya sinabi ni Arthur na hindi niya akalaing nararamdaman din pala ni Selby ang mga ikinikilos ni Elijah. Pero sa tingin niya, wala naman sigurong galit si Elijah para sa kanya. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan isa na namang session ng assimilation ang natapos at sinabi ni Arthur na mas nagiging matatag na ngayon ang assimilation beast ng mana core ni Tesha na siyang sinabi naman ni Tesha na isa lang ito sa mga patunay na ang lahat ng mana beast ay wala talagang tsansang manalo laban sa kanya. Biglang pinitikan ni Arthur sa noo si Tesha at sinabi, huwag kang mayabang. Malamang wala ka pa sa kalahati ng usual na lakas mo dahil nasa proseso ka pa ng assimilation. Nainis nga itong si Tesha at sinagot si Arthur, yan ang sabi ng isang taong pupunta sa Base Glades habang pinipigilan ng dalawang pinakamakapangyarihang elements. Kaya sinabi ni Arthur, yan ang pinagkaiba nilang dalawa dahil siya ay kaya niyang tanggalin ng limiter anumang oras. Subalit si Tesha, wala, yun lang. Maangas na sinabi ni Tesha, alam niya, ngunit hindi na kailangan pang alagaan pa siya na parang baby dahil mas matanda pa rin siya ng 1 taon kaysa kay Arthur. Biglang inilagay ni Arthur ang panyo sa ulo niya at sinabi, alam ko, at naalala rin niya ang mga panahong ito kung saan ginaya nga ni Arthur itong si Tesha nung ito ay natatakot sa beast nung sila ay bata pa na napasabing mas lalong lilitaw ang mga mana beast kung mapansin nila na nasa labas ka kasi makikita nilang bata ka pa. Kaya para sa kanilang kaligtasan, mas mabuting magbantay na lang si Arthur sa loob ng tent. Namula sa inis si Tesha at hindi nakapagpigil na tumalon towards Arthur habang ang ating bida ay napakindat sa ngiti dahil panalo na siya sa moment na to. At si Tesha naman ay napasabing, ito ang gusto mo, diba? Hinampas-hampas ni Tesha si Arthur na para mga bata ang dalawa at makikitang si Selby ay nainis na dahil nadistorbo na naman ang tulog niya. Biglang napansin ni Arthur na parang may lumitaw na ibang tao sa paningin niya na napasabing, gusto kong maging malapit kayong dalawa sa isa't isa. Ngunit hindi ko naisip na ito ang madadatnan niya. Casual na sinabi ni Tesha, anong sinasabi mo dyan, Grandpa? At dito niya na-realize na nakaupo pala siya sa ibabaw ng katawan ni Arthur. Kaya parang spring si Tesha na mabilis na umalis kay Arthur. Kalmadong sinabi ng ating bida, anong ginagawa mo dito sa Cyrus Grumps? Akala ko ba may meeting ka together with council? At napahawak nga sa baba itong si Varian at sinabi na tumakas lang siya ng saglit para i-check ang pinakamamahal niyang apo na gumagawa ng adult na bagay. Kaya kagad hinila ni Tesha ang biguti ni Varian dahil
gumagawa daw siya ng kakaibang storya. Maya-maya, ipinaliwanag ni Varian na medyo nag-aalala lang siya dahil dungeon excursion na bukas. At ang tanging pakay niya ay gusto niyang bantayan ng maigi si Tesha, just in case na baka ang core ng apo niya ay bigla na lamang mag-flares up. Anyways, umaasa sana siya na samahan ni Arthur si Tesha hanggang sa field trip bukas ng umaga. Subalit, napakamot ng mukha si Arthur dahil hindi naman daw ito problema para sa kanya. Ngunit nag-promise kasi siya na bibisitahin niya ang kanyang pamilya upang magkaroon sila ng oras together bago ang dungeon excursion. Biglang sinabi ni Varian, "Perpekto, ito ang tamang pagkakataon bata. Isama mo ang pinakamamahal kong apo," na makikitang nagulat nga itong si Tesha. Subalit itong si Arthur ay kaagad na pa-ex sa kanyang kamay dahil hindi pwede at ayaw niyang magpapahulog sa patibong na pinaplano ngayon ni Varian. Na-imagine niya na kaagad ngayon kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang kung dadalhin niya si Tesha sa bahay, kaya hindi talaga pwede. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan magkasama nga itong si Arthur at Tesha na nakatayo sa labas ng pintuan sa mansyon ng Helsty family. At sinabi ni Arthur, "Hindi pa rin ako makapaniwala na nadala kita dito." Binuksan ni Alice ang pintuan at masaya nga ito na nakitang dalawa na nandito sa bahay. Kaya nagulat nga itong si Arthur kung bakit alam ng mga magulang niya na dalawa silang pupunta dito. At dito'y pinakitang napakaraming regalo na dumating sa mansyon from Kingdom of Eleanor. At sinabi ni Ray, may suspetsya na kasi sila kung bakit. Pinapapasok kaagad ni Alice ang dalawa at kaagad naman hinawakan ni Ellie ang kamay ni Tesha dahil gusto niyang ipakita kung gaano kaganda ang bow na ibinigay ni Tesha. At lagi siya nagtitraining every time na bibisita sa mansyon ang Twin Horn. At habang tumatakbo ang dalawa, kitang-kita sa mga mata at ngiti ni Arthur na sobrang saya niya, lalo na makita niyang masaya ang kanyang pamilya kasama si Tesha. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa kuweba ng pinakailaliman ng dungeon, kung saan mag-isang pinuntahan ni Lance Leia ang kuwebang hinukay ng mga Titanic Bloodworm. At gamit ang kanyang napaka-enormous na pandama sa pamamagitan ng mga baging na may bulaklak na nagmimistulang sensor ng kanyang pandama na makikitang bawat butas ay sinisid talaga ng kanyang kapangyarihan. Na-realize ni Lance Leia na tama nga ang sinabi ni Lance Baray. Napaka-imposibleng gumagalaw lang ng kusa ang mga Titanic Bloodworm. At saka, base sa pattern ng mga tunnels, mukhang lahat sila ay pupunta sa pinakaibaba sa west ng Grand Mountain. Kung kaya't habang pinakiramdaman ni Lance Leia ang buong pattern sa paghuhukay ng mga Titanic Bloodworm, bigla siyang may naisip. Kaagad tumakbo si Lance Leia sa isang tunnel na alam niya kung saan siya mapupunta base sa kanyang pandama. Ngunit nagulat na lamang siya sa kanyang nakita at kaagad siyang nag-break upang huminto sa pagtakbo dahil isa palang napakalalim na bangin ang naghihintay sa kanya na may nakabantay na higanting magic beast sa ibaba. Nahulog ang mga maliliit na bato dahil sa biglaang pag-break ni Lance Leia sa itaas. Kung kaya't kaagad nagalit ang beast nang narinig ang kakaibang tunog, realizing na may nilalang sa itaas. Nagulat si Lance Leia sa kanyang nakita dahil sigurado siyang isang Hades serpent ang nakita niya. Ngunit napatanong siya kung bakit ito ay may sungay at ang kulay ay hindi dapat ganito dahil base sa record, ito ay color gray with blue fire sa likod. At para sa ganitong uring halimaw na hindi man lang iniintindi ang kanyang mga anak, instead binabantayan pa ang walang kwentang lagusan. Kinuha ni Lance Leia ang isang communication artifact at kaagad tinawagan si Lance Baray at sinabi may nakita siyang Hades serpent na hindi normal ang ikinikilos at kasalukuyan itong binabantayan ng isang lagusan habang umaapaw ang napakatinding mana. Wika ni Lance Baray, "Naniniwala ka bang ito na yon?" Sagot ni Lance Leia, "Oo, ito na yon. Kaya gusto kong mag-request ng backup." Sinabi ni Lance Baray na kasalukuyang may 50 battle mage siya ngayon na handang mag-teleport sa pinakamalapit na gate. Kaya mag-standby muna at mag-wait for further instruction. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mansyon ng Helsty family at ipinakita na nilinis na ng mga tauhan ng malaking lamesa at mukhang tapos ng kumain ng lahat at nagkaroon din ng inuman at kasiyahan dahil makikitang abot sa tainga ang ngiti ni Ray at si Vincent naman ay tinutulungan ni Arthur at Tabitha na makalakad habang si Lilia naman ay hinanda ang sofa para sa kanyang ama na napasabing kung malalasing lang naman ang kanyang ama kapag uuwi siya sa bahay, mas mabuti pang manatili na lamang siya sa paaralan. Kaya sinabi ni Tabitha na kapag hindi bibisita si Lilia ay siguradong iiyak ang kanyang ama.
dahil nagsisisi nga ito na pinasok nila si Lilia sa Cyrus Academy. Nainis nga itong si Lilia na napasabing, alam nyo ba kung gaano ka nakakahiya habang ikinikwento niya ang story na yon sa harap pa talaga ng Student Council President. At bigla nga napansin ni Lilia kung nasaan na nga ba ngayon si Princess Tessia. Kaya napatugon si Arthur na gusto ni Tessia na makalanghap ng preskong hangin, kaya sinamahan muna ni Mama sa labas ng mansyon. Napatanong si Arthur kay Ray kung dadalhin na ba nito si Ellie sa sarili nitong kwarto. Ngunit biglang ibinigay ni Ray si Ellie kay Arthur at sinabing mas magandang ang big brother niya ang maghatid sa kwarto. Dahil ang kapatid nito ay laging nagtatanong sa kanya kung kailan muling bibisita ang kuya niya sa bahay. Kaya dapat sabihin ni Arthur na aalis ito bukas ng umaga just in case kung matagalan si Ellie gumising bukas. Samantalang lumipat ang eksena sa labas ng mansyon at nagpasalamat nga itong si Alice kay Tessia sa pagdalaw nito sa bahay dahil alam niyang hindi komportable si Tessia dito. Ngunit sinabi ng prinsesa na sa totoo lang nag-enjoy talaga siya dito. Sinabi ni Tessia na nag-enjoy talaga siya na makita ang ama ni Lilia at ama ni Arthur. Sagot ni Alice, mukhang ang ibig mong sabihin nakakahiyang tingnan silang dalawa. Kaya napatawa na lamang si Tessia dahil sa tingin niya parang ganun na nga. Sabay na uminom ng tsaa ang dalawa at napatanong nga itong si Tessia kung nag-aalala ba si Alice na pupunta si Arthur sa dungeon bukas. Na mainam na sinagot ni Alice, oo naman. Nagulat si Tessia na napatanong kay Alice na kahit alam na nito na sobrang lakas ni Arthur. Sagot ni Alice na kahit si Arthur pa ang pinakamalakas sa 6 na lances, mag-aalala pa rin siya. Kasi ganyan kasindak-sindak at kahindi mahulaan ng kahit pinakatahimik pa na dungeon. Humingi ng tawad si Alice dahil hindi niya gustong takutin si Tessia. Napalingo-lingo lang si Tessia at sinabing wala lang yun para sa kanya at hindi dapat mag-aalala si Mrs. Lewin dahil gaya ng ginawa ni Arthur na pagliligtas sa kanya, poprotektahan din niya si Arthur kahit na anong mangyari. Biglang sinabi ni Alice, napaka-sweet mo naman, subalit mas gugustuhin niyang huwag mo nalang gawin, bagay na ikinagulat ni Tessia. Sinabi ni Alice na si Tessia ang pinakamamahal na anak ng Hari at Reyna ng Kingdom of Eleanor. Kaya gaano kaya ka nakakalungkot kung may masamang mangyari sa anak nila. Kaya dapat mas nauuna ang kaligtasan ni Tessia. At huwag itong mag-alala dahil may tiwala siya sa anak niya na aalagaan nito ang sarili. Biglang nakaramdam ng lamig si Alice kaya parang gusto niya nang pumasok sa loob at niyaya niya si Tessia. Ngunit pangiti nitong sinabi, gusto niya munang manatili ng kaunting minuto sa labas at nagpasalamat si Tessia sa pagsama sa kanya para ipakita magandang tanawin sa labas ng mansyon. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Arthur kung saan ilalagay na sana niya ang kumot kay Ellie, ngunit napansin niyang bigla itong nagising. Napatanong si Ellie kung anong oras na at sinabi ni Arthur, gabi pa. At napatanong muli si Ellie kung anong oras aalis ang kapatid niya. Sagot ni Arthur, bukas ng umaga. Uwiga ni Ellie na bakit naman aalis kagad ang kuya niya. Kaya pangiting sinabi ni Arthur na sa kasamaang palad, saglit lang siya dito. Pero babalik naman siya sa susunod na linggo pagkatapos ng dungeon field trip. Kung kaya't sinabi ni Ellie, sige okay lang, basta magkwento ka sa akin ng mga stories. Napakamot si Arthur sa mukha at sinabing hindi niya alam kung kaya niya dahil gigising pa siya bukas ng umaga. Ngunit napansin niya na sumimangot ang mukha ni Ellie kaya pumayag na lamang siya at tinanong kung anong gustong stories ang gusto ni Ellie. At pangiting sinabi ni Ellie na gusto niyang ikwento ng kuya niya kung paano ito naging isang professor. Kinabukasan, napahikab pa itong si Ray dahil mukhang kulang pa ang tulog niya. At si Alice naman ay nag-aalala dahil wala si Arthur sa kanyang kwarto. At sinabi ni Ray na baka kumain na ngayon ng breakfast. Tugon ni Alice, hindi pa naman siguro aalis kaagad si Arthur, hindi ba? Kaya nagpunta muna ang dalawa sa kwarto ni Ellie upang masilip kung nagising na ba ang bunso nila. At sa pagbukas nga ng mag-asawa, napangiti ang dalawa dahil sinamahan pala ni Arthur ang kapatid niya na matulog sa kwarto. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mayelong lugar, kung saan dito tumigil ang karwahe na sinasakyan ng mga estudyante at mukhang dumating na sila sa Beast Glades para simulan ng kanilang dungeon excursion. Kaagad nagtitipon-tipon ang mga estudyante sa iisang lugar at sumisigaw nga itong si Professor Glory na pumunta na kaagad sa kanilang mga team. Samantalang napauwi ka naman itong si Arthur na dapat ginagamit ni Selby ang ganitong oras upang manghunt ng mga mana beast habang nasa loob siya ng dungeon. Kaya napatanong si Selby, sigurado ka papa? Sinabi ni Arthur na okay lang naman sa kanya
dahil isa lang naman itong low-level dungeon. At saka, lagi nilang kasama si Professor Glory. Kaya kaagad bumaba si Selby at sinabi kay Arthur na sabihin mo lang sa akin, Papa, kung may bagay na hindi inaasahang mangyayari. Napaisip ang ating bida na hindi siya makapaniwala kay Professor Glory na isinama si Lucas sa grupo niya, habang si Lucas ay nagpasikat sa mga babae na hindi na daw mabilang ang pagpunta niya dito sa Beast Glades. Kaya sobrang dali na lang ito para sa kanya. And by the way, isa pala siyang A-class adventurer. Kaya sobrang ang na-amaze sa mga kaklase niyang mga babae na ito talaga ang inaasahan basta galing ka sa pamilyang Whites, sobrang angas nila. Subalit, biglang nagsalita ang ating bida sa gilid na napawikang sinabi ng kaibigan niyang adventurer na naribok lang naman ang license mo, tama? Na makikitang biglang natahimik itong si Lucas at kaagad lumapit si Arthur sa kagrupo niya. Kaagad hinawakan ni Lucas ang balikat ni Arthur at sinabi, naiinggit ka ba dahil sa kasikatan ko? Sagot ng ating bida, bakit naman? Nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya napakamao na nga itong si Lucas sa sobrang inis. Biglang pumagit na si Cleve at inawat ang dalawa dahil kailangan pa nilang mag-decide kung sino ang leader bago sila pumasok sa loob. Kaya naguguluhan nga itong si Lucas at napasabing, anong decide? Sigurado akong ako ang leader dito at wala nang iba. Kung saan biglang nagtaas ng kamay ang tatlo niyang kasamahan para mag-vote para kay Tesha. Habang si Tesha ay napawat at napasabing bakit naman siya ang napili at hindi si Arthur. Sinabi ni Arthur, may experience na si Tesha sa pagiging leader since siya ang student council president. At saka isang mid-range conjurer si Tesha na kayang makita ang lahat ng mga kasama. At dagdag pa ng isa na since si Tesha ang leader, papangalanan nila ang kanilang grupo sa pangalang The Queen and Her Knight. Habang si Lucas ay inis na sinabi, mga tanga. Maya-maya, tinawag na ni Professor Glory ang lahat upang pumasok na sa loob ng dungeon at sinabi na siguraduhing ma-utilize ng bawat isa ang kanilang magic at gamitin ang basic positioning na natutunan nila sa klase. At dito ipinakita na pumasok na ang lahat sa dungeon kung saan dito na magsisimula ang panganib na magpapamulat sa mga estudyante kung ano ang buhay bilang adventurer sa loob ng dungeon na siyang nasasabik nilang masubukan. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!